Bago po tayo mag-umpisa mga kaswang ay shoutout ko lang si Minerva Castillo ng Riyadh. Salamat po ma'am sa pakikinig palagi. Pasensya na po sa mga hindi na shoutout na nagpapa-shoutout. Nabura po kasi bigla mga screenshot ko eh. Ito lang po atang natira. Sa susunod na lang po, comment down below na lang sa lahat ng magpapa-shoutout. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay karanasan ng lolo ko na naikwento lang din sa akin ng nanay ko. Anyway, ako nga pala si Margaret, isa sa mga apo ni Lolo Benito. Panganay na apo niya sa babaeng unang pumutol ng sumpa. Naniniwala ba kayo sa anting-anting o agimat, mutya, pati na rin sumpa? Kung oo, i-comment nyo at bakit. Noong binata pa daw si Lolo Benito, ay marami daw umanong nahuhumaling dito dahil sa kisig at kagapuhan nito. Marami ang mga babaeng nahumaling sa lolo ko. Oo, tama kayo nang narinig. Kasi kamukha siya ni Dolphy, di joke lang. Pero likas na tapat sa babae si Lolo. Ang unang nagpatibok sa puso ni Lolo ay si Leticia, ang unang asawa ni Lolo Benito. Nang magpakasal ang dalawa ay masayang-masaya daw ang dalawa noong mga panahong iyon. Ngunit unang gabi pa lamang nilang mag-asawa ay namatay si Leticia sa hindi malamang dahilan. Siguro nasobrahan yun sa dugdug. Sa paglipas lang ng isang taon ay nagkaroon ulit ng kasintahan si Lolo Benito. Siya si Maricar. Tumagal lang ng 5 buwan ang relasyon ng dalawa. Ay nagpakasal na kaagad ang mga ito. Ngunit katulad ng dati ay namatay din si Maricar isang araw pagkatapos ng kasal. Labis na nalungkot si Lolo Benito. Kahit may ilang bumabati ko sa kanya ay hinahayaan na lang niya. Hindi doon natapos ang lahat. Dahil muling nag-asawa si Lolo, ito naman ay nagngangalan na Lorna. Ngunit sa di malamang dahilan ay inatake sa puso si Lorna. Kahit wala naman itong sakit. Pagkatapos ulit iyon ng kasal. Hanggang sa 2 taon ang nakalipas, muling umibig si Lolo. At nabuhay ang paniniwala niyang baka nagkataon lang. Nakilala ni Lolo Benito si Susan. Ngunit dahil sa takot nito sa mga nangyayari sa mga napapangasawa ni Lolo, ay umatras ito sa kasal nila ng lolo ko. Masamang-masama ang loob ni Lolo ng mga sandaling iyon. Inaayawan na siya ng mga babae sa baryo nila. May ilan ang nagpayo kaya nagpatingin si Lolo sa albularyo para makita umano ang problema. May babaeng nagkakagusto siyo. Pero hindi siya pangkaraniwang nilalang. Lahat ng nagiging asawa mo ay pinapatay niya. Dahil gusto niyang mapasa kanya ka. Isunumpa niyang lahat ng mapapangasawa mo, Benito. Sabi ng albularyo. Paano ko ba mapipigilan ang ginagawa niya, Nong? Tanong ni Lolo doon sa albularyo. Ito mahirap ito, pero sana ay magkaroon ka ng lakas ng loob. Hanapin mo ang mutya ng tubig. Iyon lang ang makakatulong sa iyo. Ha? Saan ko po mahahanap ang mutya na yun, Nong? Interesadong saad ni Lola. Sa lawa ng Kawakayan, naroon ang mutya. Ngunit hindi ito nagpapakita kung hindi ka karapat-dapat na tagapangalaga ng mutya. Wika nito sa lolo ko. Susubukan ko po. Baka sa akin nakatalaga ang mutya ng tubig. Mariing sambit ni Lolo Benito. Nasa isip ng lolo ko noon ang pagkuha sa mutya. Kailangang matigil ang panggagambala sa kanya
ng kung sino mang nilalang na sinusumpang kanyang mga naging asawa. Medyo malayo ang lawa ng Kawakayan. Papasukin mo pang kagubatan at matarik na bundok para makarating ka roon, sabi ng albularyo. Walang kaso iyon sa akin nung. Ang importante, mapasa akin ang mutya ng tubig para malabanan ko ang nilalang na pumipigil sa kaligayahan ko. Determinadong wika ng lolo ko. Tumatanda na rin kasi noon si lolo noon. Sumasabit na lang sa kalendaryo ang edad niya. Kung tutunganga lang siya at maghintay ng milagro, ay walang mangyayari. Mamamatay lang lahat ng babaeng aasawahin niya. Umaga pa lang ay umalis na si lolo para kunin ang mutya sa lawa. Malayo ang kanyang nilakbay at iba't ibang mababangis na mga hayop ang mga nakakasalamuhan ni Lolo Benito. Isang mabangis na baboy ramo ang sumalubong sa kanya nang makarating siya sa pusod ng gubat. Mabuti na lang ay kaagad din iyong nailagan ni Lolo nang daluhungin siya nito. Nang makakita ng matulis na kahoy si Lolo ay sinibat niya ito nang muli siya nitong atakihin. Tuwang-tuwa si Lolo nang masapol sa leeg ang baboy ramo. May hapunan na daw siya. Ang tanong, may dala ba siyang lighter? Dahil isang sundalo si Lolo ay kahit papano ay may alam siya pagdating sa pakikipaglaban at pasikot-sikot sa kagubatan. Inihaw niya ang baboy para may makain. Bukod kasi sa tubig at biskwit, maliban doon ay wala na siyang dalang anumang makakain. Nang sumapit na ang gabi ay nagpasya si Lolo Benito na magpahinga at magpalipas ng gabi. Bukas na lang niya ipagpatuloy ang paglalakbay. Nalimpungatan si Lolo nang makarinig ng iyak ng bata. Bumangon siya para hanapin kung saan nanggagaling ang iyak. Nakarating siya sa uka ng malaking puno. Nagtaka si Lolo Benito nang makita ang isang sanggol. Nakahiga ito sa mga tuyong dahon. Bigla namang tumigil sa pag-iyak ang sanggol nang makita si Lolo. Kawawa ka naman. Bakit iniwan ka rito ng mga magulang mo? Napakaulang kwenta naman nila. Binuhat ni Lolo ang bata at ipinaghili ito. Napakamot ng ulo si Lolo nang maalala ang sitwasyon. Naku, paano ba to? Paano kita maaasikaso niyan? May importante akong misyon. Wika ni Lolo sa sanggol na para bang naiintindihan siya nito. Di bali, kapag nakuha ko ang mutya, dadalhin kita sa amin. Ako na ang magpapalaki sa iyo. Natutuwang sabi pa ni Lolo Benito. Ngunit natigil sa pagsasalita si Lolo. Nang maramdaman na parang humapdi ang leeg niya. Nang hawakan niya iyon ay bigla niyang tinanggal sa pagkakasandal sa balikat niya ang sanggol. Mula sa pagiging sanggol ay naging impakto ito. Nangulubot ang buong mukha na mayroong matutulis na ngipin na katawan ng isang bata. Isa pala itong tiyanak. Hinampas ni Lolo ang tiyanak sa puno, ngunit matindi ang pagkakakapit nito sa kanya. Binukan nito ang bibig upang sagpangin siya sa leeg. Mabilis na hinila ni Lolo ang tiyanak pero malakas ito. Inubos ni Lolo Benito ang lakas para malabanan ito. Nang makakuha ng pagkakataon ay kinuha niyang punyal sa binti at inundayan ng saksak ito sa katawan. Winisikan din niya ito ng asin na bigay ng albularyo. Nakahinga ng maluwag si Lolo nang tuluyang mamatay ang tiyanak. Hindi na siya natulog dahil baka kung ano na naman ang makita niyang impakto. Pagsapit ng umaga, natanaw ni Lolo ang isang batis. Naisip niyang baka yun na ang sinasabi ng albularyo sa kanya. Napansin niya ang isang matandang nahihirapan sa pagtawid sa ilog.
Agad naman na dinaluhan iyon ni Lolo Benito para makatawid. Lola, bakit nandito kayo sa gitna ng kagubatan? Wala po ba kayong kasama? Tanong ni Lolo Benito sa matandang tinulungan niya. Salamat sa pagtulong mo sa akin, iho. Tandaan mo, huwag kang magpalinlang sa mga nakikita ng mga mata mo pagdating mo dito sa lawa. Sambit ng matanda na ipinagtataka ni Lolo Benito. Paanong nalaman ng matanda na sa lawa siya pupunta? Malapit ka na sa lawa, huwag kang mag-alala. Gagabayan kita. Basta sundin mo ang bilin ko. Huwag kang magpalinlang sa kung anumang makikita mo. Kahit anong mangyari, huwag mong pansinin ang anumang makikita mo, ha? Pagkasabay ay bigla na lang nawala sa harapan niya ang matanda. Napakamot na lang sa ulo si Lolo Benito nang mawala ang kausap bago niya ipinagpatuloy ang paglalakad. Isang oras pa siyang naglakad nang matanaw niya ang isang lawa. Sa unang tingin ay isa lamang iyong pangkaraniwang lawa. Pero kung susuriin ang lawang iyon, ay napakakalmado at hindi gumagalaw ang tubig. At maitim ang tubig, kaya napaisip si Lolo kung paano niya makikita doon ang mutya. Muling napakamot ng ulo si Lolo Benito. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng tawanan at talakhakan na para bang nagkakasiyahan. Nagpalingalinga si Lolo Benito pero wala siyang makitang tao sa paligid. Umupo siya sa malaking tipak ng bato at habang nag-iisip kung paano makakuha ng mutya. Iniisip ni Lolo kung paano niya makikita sa lawa ang mutya. Pagdungaw niya sa lawa ay may nakita siyang tao mula sa ilalim ng tubig. Napatayo siya bigla ng may pagtataka. Pakiramdam niya ay namamalikmata lamang siya. Masayang nagkukwentuhan ng mga tao sa tubig. May nagsasabong at may mga batang naglalaro. Para siyang nakakita ng isang komunidad sa ilalim ng tubig. Naisip ni Lolo na baka naiingkanto na siya. Ilang beses na kinusot-kusot ni Lolo ang mga mata niya, ngunit ganoon pa rin ang nakikita niya. Bigla niyang naalalang sinabing matandang iniligtas niya na huwag magpalinlang sa kung anumang makikita niya at huwag pansinin at umaktong parang walang nakikita. Dahil doon ay hinanap ng mga mata niya ang mutya sa tubig. Binaliwala ni Lolo ang mga nakikita niya sa itim na lawa. Hanggang sa may napansin siyang makinang na bagay na nakapatong sa itaas ng bato. Napapalibutan ito ng mga paro-paro na parang binabantayan nila ito. Napaisip si Lolo Benito kung paano niya makukuha ang mutya. Pumasok sa isip niya noon na baka mapahamak siya kung dadaan siya sa lawa. Pero mukhang iyon lang ang tanging paraan para makarating siya sa kinalalagyan ng mutya. Nilakasan ni Lolo Benito ang loob niya. Bahala na. Iyon ang nasa isip niya noon. Hinanda niya ang sarili para tumalon sa itim na lawa. Akmang tatalon na si Lolo nang may humawak sa damit niya, kaya natigil sa ere ang pagtalon niya. Mabuti na lamang hinigit siya pabalik ng kung sino man ang humawak sa kanya. Nakita niya roon ang matandang tinutulungan niya kanina. Muli nitong pinaalala ang bilin sa kanya. At pagkatapos ay tsaka itinulak ng matanda si Lolo sa tubig. Nang pagkatulak ng matanda kay Lolo ay biglang huminto ang agos ng tubig. As in talagang parang walang kaulon-alon, hindi ito gumagalaw. Pero sobrang bigat ng pakiramdam ni Lolo. Parang wala bang yung tinatawag nila na current. Pakiramdam ni Lolo ay malulunod siya, ngunit pinipilit niyang magpatay mali siya sa ilalim ng tubig. Naroon pa rin kasi ang mga nakikita niyang tao. Pinilit ni Lolo na makarating sa kinaroroonan ng mutya. Nang makarating siya doon ay sumampa siya sa batuhan para maabot ang mutya.
na malapit sa lagaslas ng tubig. Noong kinukuha na iyon ni Lolo ay tsaka naman siya dinikita ng maraming linta. Nataranta si Lolo dahil napakarami noon. Nagulat naman si Lolo nang nagsialisa ng mga iyon nang tutukan ng liwanag mula sa hawak na stick ng matandang tinulungan niya kanina. Pagkatapos noon ay agad niyang kinuha ang mutya at kaagad naman iyong dumikit sa palad niya na animoy para sa kanya talaga iyon. At sa isang kisang mata ay naroon na siya sa harap ng matandang tinulungan niya. Para sa iyo talaga ang mutya ng tubig. Pag-ingatan mo yan. Gamitin mo sana sa tama, Benito. Sa likod ng kuwebang iyon ka dumaan, mas madali kang makakabalik kung saan ka nagmula. Sabi ng matanda na sa tingin ni Lolo ay isang diwata o engkantada ng kabundukan at tagapangalaga sa nasabing kalikasan. Magsasalita pa sana si Lolo. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay bigla na naman itong nawala pagkatapos magsalita. Sinunod niya ang utos nitong sa likod ng kuwebang itinuro nito. Doon siya dumaan para mas madali siyang makakabalik. Nang lingunin niya ang mga nakita niyang tao sa lawa, ay wala na ang mga ito roon. At naging malinaw na ang tubig na hindi na ito itim tulad kanina. At gumagalaw-galaw na rin. Sinimulan na ni Lolo ang paglalakad at totoo nga ang sabi ng matanda na mas mabilis siyang makakabalik. Hindi tulad noong pagpunta niya ay maghapon siyang naglalakad at inabot pa siya ng gabi. Ngayon ay 1-2 oras na lang yata at nakababa na siya sa bundok. Nang makarating na si Lolo Benito sa bahay niya, ay ginawa niyang kwintas ang mutya para hindi yun mawalay sa kanyang katawan. Iyon din ang bili ng albularyo sa kanya para hindi niya siya guluhin pa ng nilalang na nagkakagusto sa kanya. Ang sabi pa sa kwento, habang suot daw iyon ni Lolo noon ay naging swerte daw iyon sa buhay ni Lolo. Nagkaroon ng talyer si Lolo noon at kalaunan ay nagkaroon din ng malaking grocery store. At doon nakilala niya si Lola Almera. Suki ito ng bigasan nila noon ni Lolo. Nagkalapit ang loob daw ng dalawa at makalipas lang ang 1 buwan na relasyon ay nagpakasal na sila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lolo. Tumanda na rin kasi siya at gusto nang magkaanak. At sa paglipas ng panahon ay wala namang nangyari kay Lola Almera. Dahil nabuntis ito at iyon na nga ang nanay ko. Lumakas lalo ang mga negosyo nila Lolo noon hanggang sa nagkaroon sila ng tindahan sa iba't ibang lugar. Muling nabuntis si Lola Almera noon sa pangalawang anak nila ni Lolo Benito. 7 buwan pa lamang ang tiyan ni Lola Almera noon nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Nagkataong wala si Lolo noon sa bahay nila at naroon sa isa nilang tindahan. Tanging ang 4 na taon na si nanay lang ang kasama ni Lola noon. Noong sandaling iyon ay may kumatok. Isang babaeng nagpakilalang kumadrona ang nabungaran nila at handa daw itong tumulong. Ayon din sa kwento, habang nasa kabilang tindahan si Lolo, ay biglang nakaramdam ng kaba si Lolo Benito. At dahil na rin sa babala ng suot niyang mutya, dali-dali umanong umuwi noon si Lolo at isinara ang tindahan. At pagdating niya sa bahay ay isang nakakagimbal na katotohanan ang bumungad sa kanya. Nakita niyang duguan si Lola Almera at wala ng buhay. At isa sa nagpapayanig kay Lolo ay ang wakwak na tiyan ni Lola Almera. Wala ng bata sa tiyan nito. Iyak nang iyak si Lolo noon. Natarantang hinanap ni Lolo si nanay na panganay nilang anak. At natagpuan niya itong nasa loob ng aparador na nagtatago. Nang buksan ni Lolo ay nagsisigaw daw si nanay ng salitang monster. Monster kill. Alright. Halos mabaliw noon si Lolo. Dinamdam nito ang pagkamatay ng asawa at anak nito. Napabayaan ni Lolo ang lahat ng negosyo nila.
Si nanay ng mga sandaling iyon ay nasa pangangalaga ng nanay ni Lolo Benito. Dahil maging si nanay ay napapabayaan na rin ni Lolo dahil sa labis na kalungkutan. Tila naging ermitanyo ang itsura ni Lolo noon. Humahaba ang buhok, pati bigote. Nilamon ito ng kalungkutan at hinanap nito ang salarin sa pagkamatay ni Lola Almira. Halos hindi na nagpapahinga si Lolo. Maliit lang ang baryo nila, pero hindi niya matagpuan ang pumatay sa mag-ina niya. Hanggang sa muli siyang lumapit sa albularyo. Bakit hindi mo gamitin ang mutya ng tubig para malaman mo kung sino ang pumatay sa pamilya mo? Kumuha ng isang palangganitang tubig ang albularyo at inabot iyon kay Lolo. Itapat mo dito ang mutya dahil masasalamin mo dito ang mga pangyayari noong pinatay ang mag-ina mo. Sabi pa ng albularyo. Iyon nga ang ginawa ni Lolo. Itinapat niya sa tubig ang mutya at nagulat siya nang malinaw na nakikita doon ang nakaraang pangyayari. May kumatok sa bahay nila. Iyon ang dati nilang kapitbahay na si Cedes. Bata pa lang siya noon nang maging kapitbahay nila ang pamilya nito. Tahimik lang si Cedes, hindi ito palalabas ng bahay. Ang nanay naman nito ay nagbubuyo kay Cedes na lumabas para makipaglaro sa mga bata at kay Lolo Benito noon. Palagi pa nga daw sinasabi ng nanay ni Cedes na si Lolo Benito ang gusto nitong mapangasawa ni Cedes. Kapag ganoon daw ay napapangiti na lang daw ang nanay ni Lolo Benito. Hindi man ito masabi pero hindi nito gusto si Cedes. Mga kakaiba kasi kung umasta ang pamilya nito, lalo na ang nanay ni Cedes. May ugali kasi ito na bigla-bigla na lang nagagalit at nanunugod sa konting bagay at may kawerduhan din. Noong nagbalak mag-asawa si Lolo ay bigla na lang lumipat ang pamilya nito. At simula noon ay wala na silang balita pa. Doon ay napagtagpi-tagpi ni Lolo Benito ang mga pangyayari. Mabalik po sa kwento. Nalaman ni Lolo sa nakikita niya ay sumakit ang tiyan ni Lola Almira. Tapos bigla na lang kumatok itong dati niyang kapitbahay na si Cedes. Nakita ni Lolo na hinilot nito sa tiyan si Lola Almira. At pagkatapos noon ay isang kahindik-hindik na pangyayari ang sumunod na pangyayari na hindi na kayang tignan ni Lolo Benito. Nang bigla na lang dukutin ng sanggol na nasa sinapupunan ni Lola Almira. Galit na galit si Lolo noon. Si Cedes din pala ang dahilan ng pagkamatay ng mga naging asawa niya dahil sa sumpa nito. At nalaman niyang may lihim itong pagtingin sa kanya noon pa man. Kaya nagawa nito ang bagay na iyon. Hinanap ni Lolo si Cedes at dahil na rin sa tulong ng mutya ay natagpuan niya itong nakatira sa kagubatan. Noong gabing pinuntahan niya ito ay sakto namang nagpapalit anyo ito bilang isang aswang. Sa kanya sinugod ang babae gamit ang kapangyarihan ng mutya at pinaslang niya ang babae para hindi na muling makapaminsala pa. Pagkatapos ng pangyayaring iyon at tila naman nabunutan ng tinik si Lolo. Nang sumapit ang ika-45 na kaarawan ni Lolo, ay muli siyang umibig noon sa stepmother ni Mama na si Lola Bereng. Mabait naman si Lola Bereng. Tinuring nitong tunay na anak si Mama. Si Lolo Benito ay hindi ko na naabutan pa pero si Lola Bereng ay 10 taon ako nang mamatay ito. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwentong mutya at pag-ibig ng aking Lolo Benito, Sir Casper. Muli, mabuhay po kayo. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at comment para ma-heart ko na yan. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper.
Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luis. Ang kwentong ito ay karanasan ng kaibigan ng aking tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Kardeng. Ulang eksaktong taon, sa liblib na lugar ng probinsya ng Mindanao. Minarapat ko na lamang na itago ang pangalan ng lugar para hindi isipin na sinisiraan ko lamang ito. Noong mga panahong ito ay binata pa si Kardeng at ang kasama ay ang kaibigan niyang si Rosario. Kahit kababaeng tao ito at dalaga pa ay may kaalaman ito pagdating sa pangingisda. Kumbaga wala itong kaarte-arte. Isang tipikal na dalagang probinsyana. Kababata ito ni Kardeng. Ngunit mula nang maliit pa sila, may natatangi na siyang pagtingin para rito. Mas lalo pang ang umalab nang lumaki na sila dahil kakaiba ito sa mga babae. Kumbaga ay talagang same vibe sila. Tuwing hapon sila nangingisda at hanggang umaga na iyon. Kaya naman talagang marami-rami ang nahuhuli nila kapag sila ay dumadaong na. Pinaghahati-hatian nila ang mga kinikita. Siya nga pala, ang nagmamay-ari ng bangkang kanilang ginagamit ay sa ama ni Rosario. At dahil na-stroke ito ay sa kanila na lang ipinapaubaya ang panghuhuli ng isda. Kapwa high school lamang ang tinapos ng dalawa, kaya pangingisda na lamang ang inaatupag nila. Samantala habang nasa laot sila ng hapong iyon, nag-usap sila ng masinsinan. Nabalitaan mo ba, Rosario, yung dating kaklase natin na si Vicky? Abay nakunan raw. Wika ni Kardeng. Oo, unang beses pa naman niyang nabuntis eh. Sayang at sobrang nakakalungkot ang nangyari. Pahayag ni Vicky. Pero alam mo ba, may naging usap-usapan na kaya siya nakunan. Aswang raw ang may gawa nun. Dahil ang sanggol na nasa tiyan niya ay kinuha na ng aswang. At ang lumabas na lang sa kanya ay dugo. Dahil sa narinig ay napataas ng kilay ang dalaga. Papaano iyon nangyari? Siguro may nakausap siyang isang aswang nang hindi niya namamalayan at nahawakan ng kanyang tiyan. Ang mga ganoong uri kasi ay may kakayahang kunin ng isang sanggol sa sinapupunan. At ito ay sa pamamagitan lang ng paghawak. Mayroon kasi silang karunungan nun. Paliwanag ni Kardeng. Teka, Rosario, naniniwala ka ba sa mga ganong nilalang? Oo naman, dahil naranasan ko na rin yan noong maliit pa lang ako. Muntik nang malagay sa panganib ang buhay ko nang dahil sa aswang eh. Hindi ba't alam mo na ang tungkol doon? Dahil dito ay napaisip si Kardeng hanggang sa maalala niya ngayon. May isang lalaki ang sapilitan na sinasaba sa kung saan si Rosario. At kitang-kita ng nooy batang babae pa lamang na si Rosario ang pagbabago umano ng itsura ng lalaki. Mukha itong demonyo at may matatalas na mga ngipin. Mabuti na lamang ay nakita siya ng tiyuhin at mga kasama nito. Hinabol ng itak ang aswang, kaya hindi na natuloy ang dapat sanang pagtatangkang tangayin si Rosario. Hanggang doon lang naman ang karanasan ng babae pagdating sa mga ganitong uri. Dahil mula noon ay natuto na ring tumingin ng mapagkakatiwala ang tao si Rosario. Samantala, maraming nahuli na mga isda at pusit sina Kardeng at Rosario. Kaya nang makadaong na sila ay nabenta nila ito sa malaking halaga. Pinaghatayaan nila ang kinita at pagko ay nagpaalam na sa isa't isa. Nang makauwi na si Kardeng sa kanila, napansin niya na inaayos ng ina ang bubungan ng kanilang tahanan sa loob. May kababaan lang naman kasi ang kanilang tahanan at wala itong kisame. Kaya kapag tumuntong sa upuan ay
madaling maaabot ang bubungan. Tinatapala ng ina ang butas ng bubong, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Nagulat naman siya sa inahayag nito. Ang sabi ng ginang, yung ate raw noong gabi ay muntikan ng mabiktima ng aswang. Narinig raw kasi nila ang kaluskos sa bubong at ang tunog na parang tinutuklap. Nang magkaroon ng butas ay nakita nilang may paris na mga mata ang nakatingin sa ate ni Carding, na noon ay nagdadalang tao na. Kung hindi nga lamang raw sinundot ng ama ang mata nito ng sibat, hindi sana aalis ang nilalang na iyon. Dahil dito ay natanong ni Carding kung nabulag ba ang nilalang. Ang sagot naman ng kanyang ina ay maaaring ganun nga ang nangyari dahil narinig nila itong umatungal sa paginda. Kaya naisipan ni Carding na maglagay ng proteksyon sa palibot ng kanilang tahanan. At nang sa ganun ay maprotektahan ang kapatid. Ayaw niya kasing may masamang mangyari sa kanyang pamangkin at ate. Samantala, nang sumapit muli ang gabi at hindi nangisda si Carding ng mga sandaling iyon dahil masama raw ang pakiramdam ni Rosario. Habang nakahiga siya ay bigla siyang nakarinig ng pagaspas na mga pakpak. Dahil dito ay napabangon siya. Malakas ang kutob niya na iyon na yung pumupunteriya sa kanyang ate. Dahil dito ay kinuha niya ang itak at siya ay lumabas ng tahanan para tignan iyon at makasigurado. Nagulat siya nang masilayan na wala nang makikita roon. Papasok na sana siya nang makarinig siya ng pagaspas sa kakahuyan. Dahil dito ay dali-dali siyang nagtungo roon. Gusto niyang patayin ang nilalang para hindi nang gambalain pa ang kanyang ate. At upang maisilang ng maayos ang pamangkin, nang makapasok na siya sa kakahuyan, nagulat siya sa Casper. Dahil biglang may nagsitsit sa kanya. Dahil dito, nagpabaling-baling siya ng tingin sa buong paligid. At maya-maya pa, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasilayan. Paano ba naman kasi? May malaking aso sa di kalayuan. Ang masamang masama ang pagkakatingin sa kanya. Dahil dito ay inihanda na niya ang kanyang itak sa posibilidad na pag-atake nito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali ng inaasahan. Dahil ilang saglit lang ay inatake na siya nito. Kaya naman bago pa ito makalapit sa kanya, inundayan na niya ito ng taga sa katawan. Samantalang siya ay nakalmot naman sa braso. Pero kahit ganun ang nangyari, hindi siya nagpadaig sa nilalang. Sa bawat atake nito ay talaga nga namang sinasalubong niya ng taga. Hanggang sa itinarak na niya ang itak sa dibdib ng halimaw. Nang magawa niya iyon ay dali-dali niyang hinugot ang itak at dito na tumakbo ang aswang. Kaya naman matapos siyang gawin iyon, malaki ang kumpiyansa niya na mamamatay na rin ito. Kaya naman, hinintay na lamang niya ang araw na siya ay may mababalitaan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon, kung saan ay may nabalitaan siyang binuburol. Pinuntahan niya iyon. Nagulat siya sa kanyang nalaman dahil si Nestor ito. Ang isa sa naging manliligaw ni Rosario. Subalit dahil sa mabisyo itong tao at pabigat sa mga magulang, binastid ito ng dalaga. Hindi niya alam kung papaano ito naging aswang, pero sa palagay niya ay baka nahawaan dahil sa manginginom ito. Bulag raw ito kaya alam niyang ito ang pumupuntirya sa kanyang kapatid. Dahil rito, medyo nakaramdam ng konsyensya si Carding. Pero naisip niya na mas mabuti na rin yon, para naman wala na itong ibang maperwisyo. Nang magkita uli sila ni Rosario, nabanggit niya sa dalaga na muntika na siyang mabiktima ng nilalang.
Dahil dito ay sobra itong nag-alala sa kanya. Papaano mo nalalabanan ang ganong nilalang, Karding? Tanong ni Rosario. Simple lang naman. Nilabanan ko siya sa pamamagitan ng patalim. Muntik niya kasing mabiktima yung ate kong buntis eh. Paliwanag niya rito pero hindi niya sinabi na yung dating manliligaw ang kanyang napatay. Alam ni Rosario na patay na si Nestor. Pero ayon sa pagkakaalam nito ay naaksidente lamang. Kaya iyon ang pinapaniwalaan ni Rosario. Na mga sandaling iyon ay nasa laot na sila at nanguhuli ng isda. Rosario, nakikita ko na parang malungkot ka. Iyon ba ay dahil kay Nestor? Tanong niya rito. Agad namang tumango ang dalaga. Oo, nalulungkot ako. Bakit kaya ganun ang nangyari sa kanya? Sa totoo lang ay hindi ko rin alam. Pero siguro ay dahil sa marami siyang barkada. Malay mo ay may nakaaway sila. Kaya siya ang pinuntirya. Pinalabas lang na aksidente ang nangyari. Tugon ng binata. Teka, Rosario. May pagtingin ka rin ba kay Nestor? Kaya ganyan ka na lang kaapektado. Marain itong umiling sa kanyang inihayag. Wala akong gusto kay Nestor. Sumakabilang buhay man ang kanyang kaluluwa pero iyon talaga ang totoo. Nalulungkot lang talaga ako sa nangyari sa kanya. Napatangaw na lamang si Karding at maya-maya pa ay may naisip siyang itanong rito. Sa totoo lang, matagal na tayong magkakilala simula nang maliit pa lang tayo. At ngayong malaki na tayo, hindi ko napapansin na nagkaroon ka na ng boyfriend. Marami ka na rin namang manliligaw, di ba? Meron ka bang natitipuhan sa mga iyon? Wala, Karding. At sa totoo lang, meron akong nagugustuhan. Pero hindi naman siya nanliligaw sa akin. Kapag nanligaw siya, sasagutin ko kaagad. Dahil sa inihayag ni Rosario, biglang naalala ni Karding na may kaibigan ang ama nito na isang doktor na binata. Sa totoo lang, ito ang tumitingin sa ama ni Rosario buwan-buwan dahil sa na-stroke nga ito. Gwapo ang doktor na iyon at syempre, may kaya ang pamilya. Dahil roon ay talagang walang binatbat si Karding. Inaamin niya na simple lamang ang itsura niya at syempre, mas lalong simple ang kanyang pamumuhay. Kaya naman napatahimik na lamang siya at nag-focus sa paglalambat ng isda. Nang matapos na silang mangisda at madaling araw na, kinumpronta siya ni Rosario. Ayon dito, kung bakit siya naman raw ang naging malungkot. Dahil roon ay biglang may umalab sa isipan ni Karding. Dali-dali niyang hinawakan sa balikat ang babae at pugway, hinalikan niya ito. Nabigla naman si Rosario sa kanyang ginawa at bigla siya nitong nasampal at itinulak. Hayop ka. Bakit mo iyon ginawa? Para kang baboy. Galit na pahayag ni Rosario. Gusto mong malaman? Dahil mahal kita. Kung maagaw ka ng iba sa akin. Wika ng binata. Kaya dinadaan mo sa santong paspasan. Kinamumuhian na kita, Karding. Hayop ka. Pahayag nito sabay takbo palayo sa kanya. Makailang ulit niya itong tinatawag para sana humingi ng dispensa. Ngunit hindi na siya nito nilingon. Iniwan pa nito ang kanilang mga huli. Kaya naman ang pabuntong hininga na lamang siya. Makailang ulit niya itong tinawag para sana humingi ng dispensa. Ngunit hindi siya nito nilingon. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang siya.
At dahil nasa kanya naman ang kanyang parte, ay umuwi na siya sa kanila. Mag-iisip na lamang siya ng paraan kung papaano sila magkakaayos ng kaibigan. Medyo nagsisisi pa nga siya kung bakit niya iyon nagawa. Ngunit sa bandang huli ay naisip niya na tama lang iyon. Para naman malaman nito ang matagal na niyang itinatagong pagtingin. Ayaw niya namang habang buhay itong itago. Pero kung talagang ayaw siya nito ay tatanggapin niya na lamang. Kesa naman wala siyang ginawa, hindi ba? Gusto niya lamang sumubok. Kinagabihan, muli siyang nakaranas ng kababalagan kung saan may narinig uli siyang pagaspas ng pakpak. Dahil dito ay muli niyang sinuri ang kwarto ng kanyang ate. Baka kasi yung nilalang ay tumapat na naman sa bubong kung saan ito naroroon. Mabuti na lamang ay nakita niyang wala, kaya naisipan niya na lamang na lumabas. Pero bago iyon ay nagdala siya ng itak. Ano? May nilalang na naman. Akala ko ba napatay ko na? Uwi ka niya pa sa kanyang isipan. At pagkatapos ay sinuri niya na ang buong kapaligiran sa labas. Nang may makita nga siyang nilalang na nasa bubungan, binato niya ito ng dala niyang bawang. At sa kabutihang palad ay umalis na rin ito. Dito niya napagtanto na marami palang aswang sa kanilang lugar. At kapag buntis ay talaga nga namang punterian nito. Alam ni Carding na hindi na babalik pang nilalang. Dahil dito ay pumasok na siya sa kanilang tahanan. Kailangan pa niya kasing gumising na maaga. Dahil pupuntahan pa niya si Rosario. Pipilitin niyang magpag-ayos dito. Nang makabalik na siya sa higaan, ay nakatulog naman siya ng maayos. Kaya naman kinabukasan ay nagtungo na siya kanila Rosario. Sa pagkatok pa lamang niya ng pintuan at pagtawag sa pangalan nito, narinig niya ang ama nito na siya ay minumura. Dito niya naisip na marahil ay alam na nito ang ginawa niya kay Rosario. Sinabi ni Mang Romel na ang kapal ng kanyang mukha para pumunta pa ito sa kanila. Napakalaki raw ng tiwala nito sa binata pero anong ginawa niya? Binastos lamang raw niya ang dalagang anak. Nagdahilan naman siya na hindi niya binabastos ang dalaga. Ginagawa niya lamang iyon dahil sa mahal niya ito. Pero muli lamang siyang minura ni Mang Romel. Maya-maya pa, pinigilan ni Rosario na magalit ang ama. At ito na mismo ang humarap upang kausapin ang binata. Anong kailangan mo? Tanong ng dalaga sa mahinahong boses. Pero makahalata na galit pa rin ito kay Carding. Alam kong malaki ang nagiging pagkakamali ko sa iyo. Hinalikan kita ng dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo. Naparito lamang ako para magtanong kung tuloy ba tayo mamaya sa pangingisda. Oo, matutuloy. Pero hindi na ako kasama roon. Matipid at may halong lungkot na pahayag ni Rosario. Abay, bakit naman? Nararamdaman ko na malungkot ka. Bakit? Seryosong tanong ni Carding. Wala. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Pahayag ng dalaga at pagguhay pumasok na ito ng tahanan. Kaya naman ang ginawa na lamang ni Carding ay ang mangisda ng nag-iisa. Pero napagpasyahan niya na kapag marami ang nahuli, may bahagi pa rin roon ang dalaga. Lalo na't sa kanila naman ang bangkang iyon. Sa kabutihang palad naman ay nakahuli siya ng marami, kahit na nag-iisa lamang siya. Dahil dito ay napagpasyahan niya na hatian ang dalaga. Pangingisda lamang kasi ang pinagkukunan nito ng hanap buhay. Siguro ay baka talagang asiwang-asiwa lamang ito sa kanya kaya hindi sumama. Nang mabenta niya na ang mga ito,
Dumiretso uli siya sa kanila Rosario. Ibinigay niya ang bahagi nito. Tinanggap naman ito ng dalaga. Ngunit mayroon itong sinabi sa kanya. Mamayang gabi raw ay wag na muna silang mangisda. May mahalaga raw silang pag-uusapan. Hindi na muna inusisa ni Carding kung tungkol saan ang kanilang pag-uusapan. Pero pumayag siya sa kagustuhan nito. Gusto niya rin kasi malaman kung ano ang sasabihin nito. May teorya nga siya na baka sasabihin nito na ayaw na siyang makasama dahil iyon sa kaistopidohang ginawa niya. Kaya nang sumapit ng gabi, hinintay niya na lamang ang oras ng kanilang pagkikita hanggang sa naputol ang kanyang pagmumuni-muni nung sumigaw ang kanyang ate sa kwarto nito. Dahil dito, pinuntahan niya ito. Nagising na rin ang mga magulang at iba pang kapatid dahil sa ingay na nilikha nito. "Bakit, Ate Muna? Anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Carding. May nakita akong bumabang sinulid na galing sa bubungan. Ang buong akala ko na sinulid lang ay doon ako nagkamali. Dahil nang itapat ko ang gasera malapit sa akin, naaninag ko na dila iyon na manipis. Sa tingin ko ay galing iyon sa isang aswang. Mautal-utal pa na pahayag ng kanyang ate. Naniniwala naman si Carding sa inihayag ng kanyang kapatid. Dahil dito, kinuha niya ang itak at dali-daling lumabas. Ang sabi kasi ni Muna, noong tumili raw siya ay umurong na ang dila. Ibig sabihin ay nagpakalayo-layo na ito. Pero ang nasa isip ni Carding ng oras na iyon ay sundan ang nilalang upang ito ay kanyang mapatay. Ang pinakaayaw niya kasi sa lahat ay ang pinagtatangkaan ng ninuman ang buhay ng kanyang pinakamamahal. Iniingatan niya ng sobra ang ate niyang buntis at ang bata na nasa sinapupunan nito dahil isa siya sa mga excited na magkakita ng pamangkin. Sinundan niya nga ang nilalang. May naririnig siyang kumakaluskos sa damuhan at napakabilis nito. Dahil dito ay patakbo niya itong tinahak. Napansin niya na papasok ito sa kagubatan. At bagamat bahagyang madilim ang daanan dahil natatakpan ng makakapal na puno ang liwanag ng buwan, nagpumilit pa rin si Carding na sundan ito. Bagamat hindi niya gaanong nakikita ang daanan, ay bahagya niya namang naaaninag. Nilakasan niya na lang ang pakiramdam at nag-abang sa paglusob ng nilalang. Hanggang sa yung kaluskos na kanyang naririnig ay bigla na lang huminto Sir Casper. Dahil dito ay hinawakan niya na lamang ng mahigpit ang itak. May naririnig rin siya na pag-atungal, kaya mas tinalasan pa niya ang pakiramdam. Nang maya-maya, nagulat siya nang makita si Rosario. Nanggaling ito sa likod ng mga puno at wala itong saplot. Dahil dito ay hindi siya lubos na makapaniwala sa unang pumasok sa kanyang isipan nang makita sa ganoong kalagayan si Rosario. Lalo pat wala itong saplot sa katawan. "Rosario, huwag mong sabihin ikaw?" Hindi na natuloy ni Carding ang dapat na sasabihin nang magsalita ang dalaga. Oo, tama ang iyong nasa isipan, Carding. Kabilang ako sa ganoong uri. Nagulantang ang binata sa kanyang natuklasan. "Pero bakit? Paano yun nangyari? Ipalagi tayong magkasama tuwing gabi." Dahil nahawaan ako ng isang matandang babae. Tugon ng dalaga. Ikwento pa nito ang buong detalye. Noong masama raw ang kanyang pakiramdam, nagpatingin siya sa manggagamot na matandang babae.
Pinainom siya nito ng tsaa dahil ang pagkakasabi nito sa kanya ay para gumaling na siya kaagad. Iyon naman ang bagay na kanyang ginawa. Ngunit huli na ang lahat ng matuklasan na hindi pala ito totoong manggagamot, kundi isang aswang. May sumpa pala ang tsaa na ininom niya. Nangako naman ang matanda na ibabalik siya sa normal oras na may nakuhang sanggol. Kaya naman nang marinig ito ni Carding, kinompronta niya si Rosario. Kaya ba target mo si ate? Oo, dahil iyon na lang ang nalalabing paraan para bumalik ako sa dati. Pero napagtanto ko ngayon na mali pala ang ginagawa ko. Inuuto niya lang ako. Kaya ang gagawin ko na lang ngayon ay ang patayin siya para matanggal na ang sumpa sa akin. Umaasa na lang ako sa ganoong pamamaraan. Pero pinipigilan siya ni Carding. Ayon dito, isusumbong niya na lamang sa isang kakilalang antingero ang matanda. Nang sa ganon ay mapatay na ito. Nang hindi na madudungisan ang mga kamay ni Rosario. Pumayag naman ang dalaga sa ganoong pamamaraan at nagpasalamat sa kanya. Humingi rin ito ng kapatawaran sa pagtatangkas sa kanyang pamilya. Ayon naman kay Carding ay ayos lamang iyon. Basta't hindi na uulitin pa. Iyon ang nangyari. Ibinulgar ni Carding ang sekreto ng matandang babae na kanilang kababaryo sa isang antingero. Sa una ay hindi naniniwala sa kanya ang antingero dahil sa likas na kabaitan ng matandang babae. Pero nang mahuli rin ito sa akto ang pagbabagong anyo ng matanda, hindi na ito pinalagpas pa ng antingero. Nilabanan niya ito hanggang sa mapatay ang matanda sa kahindik-hindik na paraan at inilibing na lamang sa kakahuyan. Pero bago iyon ginawa, ay sinunog muna nila ito. Samantalang si Rosario ay ginamot nito at sa kabutihang palad naman ay gumaling rin ito. Nagkapatawaran na sila Rosario at sa bandang huli ay nagsama na uli sila sa pangingisda. Nakapanganak na rin ng maayos ang ate muna ni Carding. Sa bandang huli rin ay nagkatuluyan sila ni Rosario matapos aminin ng dalaga na siya lang ang lalaking mahal nito na sinasabi nito na hindi man lang nanliligaw sa kanya. Kaya pala galit siya nung hinalikan siya ng lalaki dahil natatakot siya na mapaibig dito ng tuluyan. Baka hindi siya matanggap. O sa madaling sabi ay matatamo niya ay kabiguan dahil nasasamyo niya iyon nung nalaman niyang isa na siyang aswang. Simula nung naging sila ay alam siya na dugdug-aa na kaagad. Hanggang dito na lamang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat. Luis po ng Mindanao. Kung nagustuhan niyo ang kwento mga kaswang, huwag kalimutan mag-like at comment. Maraming salamat po. Malaking tulong na po iyon sa amin. Ingat, mga minamahal ko. Akala ko lahat nakakaranas ng ganon. Akala ko lahat nakikita yon. Ako lang pala. Malungkot na saad ni Marco. Ang kwentong ito ay naganap sa isang nayon sa Marinduque, taong 1976. Si Marco ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang na sobrang sipag magtrabaho para sa kanyang kinabukasan. Kaya naman palagi siyang nag-iisa sa kanilang tahanan. Nasanay siyang nasisilayan ng figura ng isang babae sa labas ng kanyang bintana. Nagkaisip na siya at lahat ay hindi pa din ito umaalis. Kaya naisip niyang baka normal lamang ito. Palagi itong nakasilip sa kanyang bintana na para bang pinagmamasdan siya at binabantayan sa dilim.
Pero ni minsan hindi ito sumasagot sa kanyang mga tanong. Nakasilip lamang ito at nakatitig sa kanya. Ayon kay Marco, ang figura ay isang itim at mabalahibong nilalang sa malapitan. May kakaiba itong amoy na halos nakakabaliktad ng sikmura, pero nakasanayan na niya. Laging may dugo ang labi nito na napapalibutan ng naglalakihang mga pangil at maiitim na ngipin. Mayroon din itong nagliliwanag na pulang mga mata. Isang umaga, kasama niyang kumakain ng kanyang mga magulang. Nang maisipan naman niyang ikwento ang tungkol sa panauhin niya sa bintana. Palagi na lang kayong wala. Buti pa siya hindi niya ako iniiwan. Binabantayan niya ako gabi-gabi. Hindi kagaya ninyo. Tuwing kailangan ko kayo ay wala kayo. Sambit ni Marco. Anak, eto na naman tayo. Alam mo naman kung bakit kami wala, di ba? Kasi nagtatrabaho kami para sa magandang kinabukasan mo. At sinong nagbabantay sa iyo? Nagpapapasok ka ba ng ibang tao sa bahay pag wala kami? Sagot ni Franco. Wala siya sa loob, nasa labas siya. Tsaka aanhin ko ang magandang buhay kung wala akong gabay ninyong mga magulang ko. Paano ako matututo? Hindi ko na din alam minsan. Mabuti pa siya ay hindi ako iniiwan. Malumanay na saad ni Marco. Sino ba yung sinasabi mo, anak? Baka naman magnanakaw yan. Nakakakita ka ba ng magnanakaw dito? Galit na wika ni Franco. Huwag mo nga siyang pagsalita ng ganyan, Papa. Hindi man ganon kaayos ang kanyang itsura ay higit na mas nagagampanan niya ang responsibilidad niyo sa akin. Galit na wika ni Marco habang tumatakbo papasok sa kanyang silid. Hindi naman mapalagay si Franco sa kanyang mga nalaman. Hindi niya magawang alisin ito sa kanyang isipan kaya naman tinawagan na niya ang kanyang asawa na si Ross. Kaagad naman itong umuwi at doon nila pinag-usapan ang lahat. Nabahala sila dahil kilala nila ang kanilang anak at hindi ito sinungaling. Lahat ng nakikita nito ay sinasabi sa kanila at alam nilang hindi lang basta-basta ang sinasabi nitong may nakabantay sa labas ng bintana niya. Kaya nung gabing iyon ay hindi nila iniwan si Marco. Nagkunwaray lamang silang papasok sa trabaho para matambangan ang sinasabing bantay nito. Malalim na ang gabi at sigurado ng mahimbing ang tulog ni Marco. Dahan-dahang pumasok ang mag-asawa sa silid nito na nakapatay ang ilaw. Ngunit nagpapaliwanag dito ang ilaw ng buwan na tumatama sa bintana. Hindi naman tumagal ay napansin nila ang isang figura ng babae na maitim na nakatayo sa labas ng bintana nito. Nanlamig ang mag-asawa at nagdahan-dahan upang hindi magising si Marco. Kaagad nilang binuksan ang bintana at naniga sa kanilang natuklasan. Isang aswang ang nasa labas ng kanilang tahanan at pinagmamasdan ang kanilang natutulog na anak. Nagtatatakbo kaagad ang aswang at segundo lamang ang tinagal ay hindi na nila ito nasilayan. Nagising si Marco at nagulat itong makita ang kanyang mga magulang. Ngunit nagalit ito nang makita nitong bukas ang bintana at wala nang figurang sinasabi nito. Galit na galit ito sa pagtaboy ng kanyang mga magulang sa tinatawag niyang tagabantay. Hindi naman nagpadaig ang kanyang mga magulang dahil alam nilang hindi ligtas ang silid nito. Ano ka ba? Marco naman. Aswang yung nagbabantay sa iyo. Hindi ligtas. Kapag nalingat kang buksan ang bintana mo sa gabi, sa tingin mo ba makakaligtas ka? Galit na sambit ni Ross. Hindi sana kung may gagawin siyang masama sa akin noon pa.
Gabi-gabi kayong wala sa bahay at madami siyang pagkakataon para pumasok sa loob at patayin ako pero hindi niya ginawa. At talagang pinaalis niyo pa siya. Siya na nga lang ang kakampi ko. Siya na nga lang ang hindi umiiwan sa akin. Galit namang sagot ni Marco. Hindi na lamang nagsalita ang mag-asawa dahil aminado silang nasasaktan sila sa sinasabi ni Marco. Dahil totoo namang hindi nila mapunan ang mga nais nito dahil abala sila sa trabaho. Kaya nagdesisyon na lamang ang mag-asawa na si Franco na lamang ang magtatrabaho at si Ross naman ang maiiwan sa bahay upang asikasuhin si Marco. Sa paglipas ng mga araw ay sa kwarto na ni Ross natutulog ang bata. Para din mabaon nito sa limot ang figura na nagbabantay dito sa bintana. Napansin din ni Ross na kinakwento ni Marco sa kanyang mga kalaro ang nasabing figura. Kaya naman madalas na pagtawanan at asarin ang kanyang anak na baliw. May pagkakataon ding tinatawag na ampon si Marco at iyon ang kinakatakot ni Ross. Si Marco ay hindi nila tunay na anak. Sila ni Franco ay ilang taon ng kasal ngunit kahit anong subok ay hindi talaga nila magawa ang nais nilang magkaanak. Wala na silang pag-asa pa dahil pati mga doktor ay nagsasabi na. Hanggang sa isang maulang hapon, pinili nilang mag-asawa na itigil muna ang sasakyan upang magpatila. Makapal na kasi ang ambon at madulas na din ang daanan. Habang nagkukwentuhan, napansin nilang isang malaking basurahan na may isang babaeng nakatago ang muka, na may hawak na sanggol ang nakatayo. Wala silang payong kaya kitang-kita na basang-basa ang kaawa-awang mag-ina. Hindi nagtagal nang ilapag ng babae ang sanggol sa tabi ng basurahan at kaagad itong tumakbo at mabilis na nawala. Kaagad namang nagmadali ang mag-asawa na bumaba ng sasakyan para damputin ang sanggol na tila ba basang sisiw. Kaagad naman nila itong dinala sa ospital at doon nila napag-alaman na ligtas ito at malusog. Lalaki ang sanggol, kaya pinangalanan nila itong Marco. Ginawa nilang legal ang lahat. Sinubukan nilang hanapin ang mga magulang ng sanggol pero wala talagang lumabas. Kaya naman nagdesisyon na sila na ang aako sa sanggol. At bibigyan nila ito ng magandang buhay. Sa kasamaang palad, alam ng mga kapitbahay nila ang kondisyon nilang mag-asawa at hindi talaga sila magkakaroon ng anak. Kaya naman nung nakita nilang sanggol na si Marco ay alam na kaagad ng mga ito na ampon ang bata. Madaming naiinggit sa mag-asawa dahil sa ganda ng buhay ng mga ito. Kaya naman pati ang mga anak ng mga kapitbahay nila ay kaisa sa mga nangungutya kay Marco na ampon ito. Sa takot ni Rose sa sitwasyon, naisipan niyang kumonsulta sa isang albularyo sa isang dalubhasa at sigurado. Nakatanggap naman siya ng rekomendasyon patungkol kay Mang Enteng. Kaya naman hindi na sila nagtagal pa at tumungo na. Bitbit ng mag-asawa ang iba't ibang uri ng prutas na nakalagay sa bilao upang ihandog sa manggagamot. Kasama nila si Marco dahil natatakot silang iwan ito. Pagpasok nila sa loob, binati naman kaagad sila ni Mang Enteng at ilang sandali lamang ay ipinalabas nito ang mag-ina. At pinaiwan si Franco para kausapin. Ano ba talaga ang intensyon ng nilalang na yun sa anak namin, Mang Enteng? Tanong ni Franco. Walang masamang intensyon ang nilalang. Pero nais niyang bawiin ang bata. Hindi ko makita kung bakit. Baka mayroon kang nais sabihin sa akin. Sagot naman ni Mang Enteng. Paano ang babawiin? Ianak namin si Marco. Paano po ba namin palalayasin ang nilalang na yon? Natatakot kami para sa kalagayan ng anak namin. Saad ni Franco.
Sigurado ka bang anak ninyo? Bakit ipinapakita sa akin dito na may kinalaman ng babaeng aswang sa batang iyon? O siya, masyadong sensitibong pag-usapan ito. May ibibigay ako sa iyong kwintas. Ipasuot mo kay Marco. Mutya iyan na nakakapagpataboy ng masamang elemento at mga aswang. Ituturo ko din sa iyo ang dasal para mabuhay ang mutya ng matagal sa inyo. Pero sasabihin ko sa iyo, Franco, desidido talagang aswang na makuha si Marco. Kaya bantayan ninyong maigi at wag na wag kakaligtaan ang kwintas kung saan dapat lagi niya itong suot. Bili ni Mang Enteng. Humaba ang usapan nilang dalawa. Inamin din ni Franco ang lahat sa matanda. Marahil ay tama nga si Mang Enteng. Ang babaeng aswang ang tunay na ina ni Marco na siyang nagtapon sa basurahan dito. Madaming pinaliwanag sa kanya si Mang Enteng. Itinatapon ng mga babaeng aswang ang kanilang sanggol sa malayo kapag nabubuntis sila ng normal na tao. Dahil malaking kasalanan ito sa kanilang tribo. Kung hindi ito gagawin ng ina ay papatayin ang kanyang sanggol harap-harapan at kakainin sa kanyang harapan. Pero hindi naman sang-ayon ng manggagamot na makuha ng aswang si Marco. Dahil maaari nitong hawaan ng bata para maging katulad niya at ipasok sa tribo ng aswang na isang malaking kapahamakan kay Marco na sanay sa buhay ng isang normal. Medyo naging emosyonal si Franco paglabas at habang nagmamaneho ng sasakyan pag-uwi. Ang batang si Marco ay walang ideya sa mga nangyayari. Sinunod nila ang nais ni Mang Enteng. Inalagaan nilang mutya at kahit minsan ay hindi ito pinahubad kay Marco. Makalipas ang ilang taon at si Marco ay binata na. Marunong na siyang magdesisyon sa kanyang sarili. At dahil nakalimutan naman niya ang babae sa kanyang bintana, nawala na din sa isip niya kung bakit suot niya pa ang mutya. Tinanggal na ni Marco ang mutya at namuhay na muli nang wala ito. Hindi na din naman ito gaanong napansin ng kanyang mga magulang dahil hindi naman nagpakita pa ang babae sa bintana. Hanggang sa isang gabi, may planong magpuyat si Marco dahil madami siyang nais tapusin. Patay ang kanyang ilaw sa kanyang silid dahil mas gusto niya ang ganoon. Nang mapalingon siya sa kanyang bintana ay may napansin siya. Isang figura ng babaeng nakatitig sa kanya na may pulang mga mata. Hindi siya natakot bagkus ay hinayaan niya lamang. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala noong siya ay bata pa. Muli siyang tumitig sa bintana at lumapit dito. Pero hindi niya iyon binuksan. Tinitigan niya ang mga mata ng babae at nakita niya itong lumuluha. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng awa at bigla na lamang niyang binuksan ang bintana at pumasok ang babae. Segundo lang ang pagitan ng mag-anyo itong tao at niyakap siya. Hindi niya maunawaan ngunit napayakap na lamang siya pabalik. Ang tagal ko tong hinintay, anak. Sobrang nangungulila na ako sa iyo. Patawarin mo ko, anak. Sambit ng babae. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Mama Ros at Papa Franco ang mga magulang ko. Baka nagkakamali lang po kayo. Takang sagot ni Marco. Hindi ako nagkakamali. Walang mali sa mga sinasabi ko. Ayokong saktan ang damdamin mo pero hindi ka nila tunay na anak. Hindi ko alam paano ko papagaanin. Pero itinapon kasi kita sa basurahan. Marahil ay nakita ka nila doon. Sinundan ko na lang ang amoy mo. At magmula noon lagi na kitang dinadalaw. Paliwanag ng babae. Natulala si Marco. Naisip niya mga asar sa kanya noong bata pa siya na siya ay ampon. Pero hindi niya lubos maisip na posibleng totoo ito. Tumalikod siya saglit at sa kanyang pagharap ay wala na ang babae.
Hindi na magawang matulog pa ni Marco. Ang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Nais niyang kumprontahin ang kanyang mga magulang, pero hindi niya maiwasang maisip na wala siyang karapatang magalit dahil sa kabila ng pag-iwan sa kanya sa basurahan. Hindi pa din nagdalawang isip ang kanyang mga magulang upang siya ay tulungan. Kinabukasan, malumanay siyang lumapit sa kanyang mga magulang at umiyak. Nagtaka naman ang kanyang mga magulang dahil unang beses pa lamang nilang nakitang pumalahaw ng iyak si Marco, kaya hindi nila naiwasan ang magtanong. Ipinaliwanag ng mag-asawang lahat kay Marco at inamin na sa kanya ang lahat. Maging si Marco ay natakot para sa kanyang kaligtasan dahil nalaman niya ang plano ng kanyang inang aswang. Magdamag silang naglagay ng mga proteksyon sa kanilang tahanan at nag-abang sa muling pagbalik nito dahil balak na nila itong paalisin ng permanente at siguraduhin na hindi na ito makakabalik. Muling sinuot ni Marco ang kwintas na may mutya. Ramdam niyang nasasabik muli itong mapakinabangan. Nangako naman ang ama ni Marco na kapag nakita muli ang aswang ay hindi na ito hahayaan pang di masaktan upang madala ito at hindi na bumalik. Sa pagsapit ng gabi, hindi nagpakita ang aswang. Kaya hinayaan na muna nila si Marco na mamamahinga sa kanyang silid. At ninais naman ng mag-asawa ang magkape sa kusina upang hindi antukin. Hindi ko talagang mapapatawad ang hayop na yon pag may nangyaring masama kay Marco. Saad ni Franco. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi niya makukuha sa atin si Marco. Tayo lang ang magulang niya. Wala nang iba. Malumanay na sambit ni Ross. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang makarinig sila ng kaluskos sa silid ni Marco. Nagdahan-dahan sila habang binubunot sa bewang ni Franco ang kanyang makalawang na itak na mabisang pamatay ng aswang. Maingat nilang binaybay ang daan patungo sa silid ni Marco hanggang sa masilip na nila ito. Tumambad sa kanila ang isang nilalang na nakahubot-hubad na itim para bang may langis na ipinahid sa katawan. Meron itong napakabahong amoy na parang iba't ibang uri ng dumi ng mga hayop. Magulo ang buhok nito at may nakakatakot itong hindi maipaliwanag na wangis. Nanigas ang mag-asawa sa kanilang pwesto ng ilang sandali dahil sa pagkabigla nang makita ng harapan ang isang aswang na nakatayo sa harap ng higaan ng kanilang pinakamamahal na anak. Nang matauhan, kaagad namang sinugod ni Franco ang nilalang at mabilis namang nakailag ito. Mabilis namang kumilo si Ross upang isara ang bintana at hindi na makatakas ang nilalang dahil nais nila itong bigyan ng leksyon. Hindi mo makukuha si Marco dahil wala kang kwenta. Hindi ka responsabling ina, una pa lang. Galit na sambit ni Franco habang hinahataw ng itak ang nilalang. Batid niyang malaki ang matatamo nito dahil may sumpa ang makalawang na itak na ibinaon sa lupa. Ang sugat ng aswang ay kahit minsan ay hindi nagagaling at magiging sanhi ito ng maaga nitong kamatayan. Nagising din si Marco na kaagad namang niyakap si Ross. Nang hindi na makagalaw ang nilalang, tinigilan na ito ni Franco. Lumapit si Franco sa kanyang mag-ina at tinignan kung ayos lang ba ang mga ito. Nang kinuha itong pagkakataon ng aswang para tumakas at dumaan sa kanilang pintuan. Hindi na ito hinabol ni Franco dahil alam niyang matutuluyan na ito. Dahil ayon kay Mang Enteng, epektibo ang sumpa na ilang beses nang ginawa ng iba't ibang henerasyon at dekada. Nag-obserba sila ng ilang mga araw. Inabot ng linggo at buwan hanggang sa hindi na ito muling nagparamdam. Payapa na ang buhay nila ni Marco hanggang sa unti-unti nang naging normal ang mga bagay. Wala na silang pangamba sa banta ng aswang kahit pa ito ang dapat tawaging Mama.
ni Marco. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Happy birthday pala sa lahat ng may birthday. Alright.